Sa isang video ay ipinakita ni Ma'am Nida si Neri na kasama na nila. Sinabi ni Ma'am Nida sa viewers na nasa Luzon na nga si Neri, dagdag pa ni Ma'am Nida na sumugod si Neri sa ulan. Natanong pa niya ito kung maulan ba sa Davao. Sumagot naman si Neri na hindi at dito na ang ulan pagdating nila sa airport. Namangha naman si Ma'am Nida at magaling magtagalog si Neri. Natanong ulit ito ni Ma'am Nida kung tiga saan siya at malapit ba siya kina Mylene. Sumagot naman si Neri na sa malayong lugar o sitio sa Davao. Tinanong din ni Ma'am Nida si Neri kung bakit magaling itong managalog. Sumagot ulit si Neri na natutunan lang niyang magtagalog sa eskwelahan. Pinayuhan naman ni Ma'am Nida si Neri na mag-aral ng mabuti at napakabait ng mga sponsor niyang sina Ma'am Lea, Ma'am Ruth at anak nilang si Dane. Nabanggit pa ni Ma'am Nida na dapat magkasama sana sina Neri at Madeline, kaso nga lang daw si Madeline ay umayaw na. Nagsalita naman si Russell at sinabing matataas ang mga grade ni Neri sa card niya. Tinanong ni Ma'am Nida si Neri kung anong grade na ito. Sumagot naman si Neri na grade 11 na siya. Nagulat pa si Ma'am Nida nang malaman na senior high na pala si Neri. Natanong din ni Ma'am Nida kung anong average grade ni Neri sa card niya. Sumagot agad si Russell na 91 ang average ni Neri. Nabigla naman si Neri at sinabing hindi at 88 lang ang general average niya. Pinaliwanag din niyang ang nakita ni Russell na 91 ay noon pang grade 9 pa siya. Nagsalita naman si Ma'am Nida na mataas na ang 88, 2 points na lang at with honor na siya, kaya pinayuhan siya ni Ma'am Nida na pagbutihin pa niya lalo ang pag-aaral niya. Nabanggit din ni Neri na with honors siya nung grade 9 pero nung grade 10 ay hindi na, at palagi na siyang nag-absent sa klase. Sinabi naman ni Ma'am Nida na hindi talaga maiwasan ang mag-absent kaya pagbutihan na lang ni Neri ngayong pasukan at huwag itong malungkot. Nabanggit din ni Ma'am Nida na sa kanila ay may oras talagang nakalaan kung saan lang pwedeng mag-cellphone, at hindi lang din daw niya alam kung ano ang rules doon sa sponsor ni Neri. Kaya sinabihan niya si Neri na susundin lang yung rules ng sponsor at pwede din naman talagang mag-cellphone kaya lang wag halos ubusin ang oras sa pagse-cellphone at ang priority nila ay ang pag-aaral. Sinang-ayon na naman ito ni Neri at sinabing priority niya ang pag-study. Nabanggit din ni Ma'am Nida kay Neri na magkapareho sila ni Zinia na grade 11 na at malapit ng mag-college kaya dapat pagbutihin ang pag-aaral nila. Dumating naman si Mylene at tinawag ito ni Ma'am Nida para umupo katabi nila. Lumapit naman si Mylene at umupo sa dulo katabi ni Nanita. Sinabi ni Ma'am Nida na ang gaganda nilang mga bata, na galing sa Davao. Nabanggit pa ni Ma'am Nida na sayang at hindi umabot si Neri sa birthday party ni Russell. Sumagot naman si Neri na dahil nagkaproblema at hindi pa natapos ang mga papel niya. Sumang-ayon naman si Ma'am Nida at sinabing hindi sila basta-basta makapuntang Maynila na hindi pa clear yung mga papeles nila gawa ng mga underage pa sila. Natanong din ni Ma'am Nida si Neri kung ilang taon na siya at kailan ang birthday niya. Sumagot naman si Neri na mag-17 na siya at December 5 ang birthday niya. Nagsalita naman si Russell at sinabing magkapareho halos ng edad si Neri at si Mylene, pareho silang pinanganak noong 2007. Sinabi pati ni Ma'am Nida kay Neri na sana huwag itong maiinip at labanan nito ang lungkot. Dagdag pa ni Ma'am Nida madali lang ang araw, mamaya-maya ay December na uli bakasyon na at makakapagbakasyon na si Neri sa kanila. Ipinaliwanag din ni Ma'am Nida na bawat isa sa kanila ay may sponsor at doon talaga sila pinadala kina Ma'am Nida. Sinabi din niyang may sponsor din si Neri at napakabait ng sponsor niya at full support daw pati ito sa kanya. Sinabi din ni Ma'am Nida na mas maganda talaga mag-aaral sa Luzon kaysa doon sa probinsya. Tinanong din niya si Neri kung naglalakad ba ito papuntang paaralan at ilang oras itong naglalakad. Sumagot naman si Neri na naglalakad at umalis sila na mga alas 6 pa sa bahay nila at mabilis na ang lakad nila dahil malayo pa yung lalakarin nila at akyat baba pa yung kalsada. Humanga naman si Ma'am Nida kay Neri at natsyatsaga ito at kinaya niyang pumasok sa ganong sitwasyon hanggang sa grade 10. Sinabi pa ni Ma'am Nida sa kanila na gayahin si Neri at makakaya din nila. Dagdag sabi pa ni Ma'am Nida na laban lang Nanita at kaya mo yan. Sabi pa ni Ma'am Nida na eksakto yung edad ni Neri sa grade niya at natanong niya ito kung tuloy-tuloy ba ang pag-aaral niya. Sumagot si Neri na oo at na-accelerate din daw siya. Itinuro naman ni Ma'am Nida si Russell at Mylene at sinabing grade 8 na silang dalawa at grade 6 naman si Nanita. Tinanong naman ni Ma'am Nida si Neri kung anong masasabi nito kay Nanita. Sumagot naman si Neri na okay lang si Nanita at siya nga daw ay grade 5 na nang matuto siyang magbasa.
Nabanggit din ni Neri na kahit ABCD noon ay hirap siya pero nung nag-grade 5 siya ay nagsikap siya at English pa yung unang niyang natutunang basahin. Sinabi naman ni Ma'am Nida kay Neri na dahil determinado itong matuto. Sinasabihan naman ni Ma'am Nida si Nanita na dapat determinado din ito at hindi dapat matakot, hindi dapat ito magsabing ayaw ko at hindi ko yan kaya. Dapat daw ay gagayahin sila ni Nanita at dapat gawing inspirasyon na dapat marating din niya ang narating nila. Dagdag pa ni Ma'am Nida na tingnan ni Nanita sina Russell, Neri at Mylene dapat may pangarap. At walang bayad ang mangarap. Nagbiro pa si Ma'am Nida na hindi nabibili sa SM ang pangarap. At kahit wala kang pera ay makukuha mo yun basta pagsikapan mo at tulungan mo ang inyong sarili. Sabi pa ni Ma'am Nida kay Nanita na dapat ay go lang ng go, at dapat gayahin ito si Neri para marating din ito ang mga pangarap niya. Nasa sasakyan na sila Ma'am Nida kasama si Tito Herns papuntang Tagaytay sa bahay ni Ma'am Lea, para ihatid si Neri doon at yun ang sponsor niya. Nagpasalamat naman si Ma'am Nida sa mixing panahon na nakasama nila si Neri, at tuwang-tuwa daw po yung Cuatro Marias na nakasama siya. Nabanggit din ni Ma'am Nida na naghihintay ang kapatid ni Ma'am Lea na si Ma'am Ruth sa pagdating ni Neri. Makikitang kasama nila Ma'am Nida sa loob ng sasakyan si Sir Paul para maghatid kay Neri. Nabanggit din niyang tulog ang Cuatro Marias at si Neri dahil maulan nga ang biyahe nila. Nabanggit din ni Ma'am Nida na masama talaga ang panahon dahil sa bagyong Karina. Dumating na nga sila sa bahay ni Ma'am Lea at hinihintay nga sila. Bumati naman agad si Ma'am Nida sa kanila at ipinakita pati niya si Ma'am Ruth at ang anak nito na si Dane. Pumasok na nga sila sa loob ng bahay at formal nang pinakilala ni Sir Paul si Neri sa kanila at sila kay Neri. Dagdag pa ni Sir Paul na sila na ang magiging guardian ni Neri. Tinawag pa ni Tito Herns si Neri kung wala na ba itong nakalimutan sa sasakyan nila. Lumabas naman si Neri at kinuha yung mga documents niya at ibigay na niya ito kay Ma'am Ruth. Sinabi din ni Ma'am Nida na yon na lahat yung kakailanganin ni Neri para makapag-enroll siya. Biniro pa ni Ma'am Ruth si Neri na i-check na muna niya ito kung makakapasa ba si Neri. Sinabayan naman ito ni Ma'am Nida na pag hindi nakapasa ay EDF-port siya at nagtawanan na lang sila. Nagpapalam na sila kay Neri at sinabi ni Ma'am Nida na bibisitahin naman daw nila si Neri at malapit lang naman sila. Sinabihan din niya si Neri na wag malungkot at kapag may pangarap ay kakayanin ang lahat. Inakap na nga ng Cuatro Marias si Neri at aalis na sila. Inakap din ni Sir Paul si Neri bago sila umalis. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.